Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo siya. Gatas na gatas! Fuck you. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Pixu. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa bago na naman niyang kasinungalingan ni Norman Mangusin. At sadyang gatas na gatas ang ating content ngayong araw na ito, mga ka-plastic. So, dekalibre na naman ang ating tatalakayin ang tungkol sa scripted na interview ni Norman Mangusin sa isang nagngangalang Joshua Prial Abesilia. Siya lang naman ay biglang lumitaw sa mismong latest vlog ni Norman Mangusin, mga ka-plastic. So ano ba ang magiging papel ni Joshua Prial, mga ka-plastic? So panoorin natin ang kasinungalingan na naman na gagawin ni Norman Mangusin patungkol sa pinaglalaban nila against kay Makagago WhatsApp Man. So panoorin natin. Alas 5 ng hapon, araw ng linggo, at Lunes pala, Lunes, 1 ng Disyembre. So ako po ay may bisita na hindi ko po ito sinasadya. Hindi ko sinasadyang bisita. Uy. Actually po, ang pangyayari ay marami hong tumawag at pinilit daw niya akong hanapin ako. At upang sumangguni sa akin sa mga pangyayari. Ako naman ho ay hindi naman ho ako maramot na tao. Una higit sa lahat ay hayaan na ho nating siya ang magpaliwanag. Ng kasinungalingan. Para malaman natin kung gaano ba talaga kabuti yung iniidolo niyong tao. At kung bakit siya at anong dahilan kung bakit siya napapunta rito sa akin. Ganda ng intro mo, ha? Diretso na natin. Total, pag open ko, dami na agad viewers. So, diretso na natin. Kahapon daw, kahapon ba yun? Maghanap ka ng face mask. Face mask lang. Pero kilala ka nung mga nung mga nakaharap mo sa gate. Okay. Kilala ka nila. Hindi nila maitatanggi na ikaw yan kahit naka-face mask ka. First time nyo magkita-kita kahapon. Okay. So, merong pumunta ho sa akin at sinabi niya na siya raw ang sumapak kay Makagago. Hindi ko pa ho alam yung kanyang kumpletong pangalan at kararating lamang po. Kasi simula lang ng video, nag-imbento na naman si Norman Mangusin, mga ka-plastic. Sumapak daw kay Makagago. Nakita ko yung latest video ni Makagago, wala naman po siyang bangas sa muka. So napag-aalataan talaga, gumagawa na naman siya ng istorya, mga ka-plastic. So ano ba ang layunin ni Norman at bakit parang ginawa na niyang karir ang pagiging sinungaling, mga ka-plastic? Diba? So what's the point na kailangan mo gumawa ng isang bagay na kunwari meron kayong testigo na magpapatunay di umano sa aligasyon laban kay Makagago. So tuloy natin, medyo mahaba yung kwento niya. Ginaya niya kasi yung serye ni Makagago na may in-interview. Kaya gumawa rin siya ng sarili niyang documentary. Dito. Actually nagpunta siya doon sa kabilang bahay, doon sa Warsaw. Doon siya nanggaling. At tumawag nga sa akin yung mga gwardiya. At ako naman ay tinanong ko kung siya ay ano ba ang kailangan niya. At hindi pa naman nagkukwento. Hindi daw nagkikwento, mga ka-plastic. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang gawa ng ayoko magkwento na kami-kami lang. Gusto ko gusto mo may pera. Makita nyo kung paano, kung ano
ang gusto niya sabihin. Manang Ian, tingnan mo nga kung may face mask dyan. Tingnan mo nga kung kahit anong pwedeng face mask o kahit na ano lang. Oh, yung gamit niya, yung pinagduraan niya. Ito na. Kompleto tayo. Ito ho ay matinding pasabog ito at matinding reveal. Talaga? Okay na yan, huwag ka na magsublero. Ayos na yan kasi what is the point of saying anything na hindi naman natin ito makayang patunayan, di ba? Baka mamaya sabihin katulad nila tayo na tayo'y gawa-gawa lang. Ayaw ko nung tayo'y gawa-gawa lang. Ayaw ko nang gano'n. Baka sabihin, ganun naman gawa-gawa talaga. lang ni Colaong yan, gawa-gawa lang ni Norman yan. Interview yan, peke yan, ganyan-ganyan. So, iaharap na ho natin. Ayan. At tayo ay... Sandali. Umupo ka nga dyan, Casper. Titignan ko kung maganda yung ano. Lagyan mo ng patungan. Sige. Tagal mo mag-set up ng interview. Papas forward ko na mga ka-plastic. Yan. At para makita na... Ang tagal eh. Dami niyang kuskus balungos mga ka-plastic eh. Tuloy, humina na internet dito sa lugar namin. Kaya ayoko mag-commentary dito sa bahay ko eh. Mga ka-plastic eh. Kasi nga, tingnan mo naman ang hina ng signal. Ang kwento niya, nasisira na. Adjust the quality na lang tayo. So, yan. Pwede ba? Pwede na yan ganyan? Yan. Yan. So, maliwanag ba? Medyo ilapit mo nga ng konti rito, Casper. Ay, nako. Dami mo sinabi. Okay. So, unang-una, Ito na. ano pangalan mo? Ako si Joshua Ray Ramirez. Joshua Ray Ramirez. Okay. Meron ka bang personal na engagement kay, kay... Lumagago. Lumberjan. Okay, sandali. Pamayan tayo dumako sa ganyan. Kumbaga, may tanong lang ako sa'yo. Ano sa lahat? Joshua A. Ramirez ang pangalan daw niya. Samantalang pinatunayan ni Makagago WhatsApp man na ang pangalan niya ay si Joshua Prial Abisilla na may kaso rin sa PNP at NBI mga ka-plastic. So that means mga kriminal po nag-uusap sa isang podcast mga ka-plastic. Ay nako. So tuloy natin yung kwento, medyo mababa yung kasinungalingan nila eh. Paano mo ako nahanap? Tanong ako sa mga gwardiya. Okay, hindi. Paano mo ako... Kaya ang bahay mo talaga doon. Saan ka pumunta? Doon sa Bilang Village, sa sa Warsaw. Warsaw. Ano sabi ng gwardiya doon? Intrusive kailangan daw. Tinawagan ko muna niya to verify na talagang ano ako. Pero wala ako doon. Wala ka doon. Wala. Mahina internet kaya tayo di makapanood ng maayos. At yun, sabi nga niya, nagrabyado siya ni Makagago. So hanggang sa nung tinawagan ako ng gwardiya, ikaw ba'y pinilit mo kung makausap talaga o hinahanap kita? Sinadya kita talaga rito. Okay. So ngayon, may tanong lang ako. Joshua, bakit mo ko sinadya? Atraso rin sa akin yan. Lahat kami mga nakuha naming artist, binabatirgas niyan. Okay. Kumbaga binabash kami. Talaga? So parang kasi mga kapatid, first time ko pong gawin to. Ay hindi ko po ito gawain. Ito ay hindi ko gawain itong mga ganitong bagay. Kaya Na ano? Sige, tutulungan kita, mag-live tayo, mag-live tayo at para malaman ng tao kung ano yung kanya gawin. At sinasabi niya, ano yung pangyayari kahapon? Bakit sinasabi mo na nilusob mo si Makagago sa San Pablo? Punta kami ron, kasi nga, masyado na siyang sa amin masyado na siyang mainit din gawa na kung ano-ano sinasabi niya sa amin.
Uwe, Ano yung pinaparating namin, nagkabanta sa amin gano'n. Okay. So ngayon, punta namin sa San Pablo. Sa San Pablo, kailan yan? Kahapon, Kahapon. Bilis Nakakapit yung naman. bahay niya. doon na sa labas ng village, ayaw kayo papasukin. Nilabas kami ng tao niya lang. Nilabas ka ng tao niya. Pero sinasabi mo na binasag yung cellphone mo? Binato ng gwardiya. Patingin nga kung talagang totoo yan. Binato ng guardia yung cellphone mo. Pumunta daw siya raw at nagbe-video daw siya. Ngunit ang ginawa daw ng guardia ni Makagago ay binasag yung kanyang cellphone. Kung makikita nyo. tignan na natin kung talagang Ayan. bumasag. Kung makikita nyo ho dyan, puro lamat ho yung cellphone. Namat na san? Ayan o, puro lamat at basag. Wala naman ah. Pinagsasabi mo, Norman. Wala naman. So far, makinis pa nga eh. Ano pinagsasabi mo may lamat? Ay nako. Doon pa lang talo ka na eh. Sa unang pagpapakita mo ng ebidensya, mali na agad. Kaya nga sabi nga daw ng mga source eh, binura niya mismo yung live stream na yan. After na naglabas ng statement etong si Joshua Prial Abenicilia, ang tunay niyang pangalan, at hindi Joshua Ramirez. Napakasinungaling talaga ng mga tarantadong nila lang to. Diba? Ay, tumasaludsid pa ako. So, binato raw ho ng guardia. Tapos, Binato nilabas eh, ng mga tao ni Nino. Ni MG. Oo, hindi makagabong lundong. Okay. Tapos, ano na nangyari? Ayun, kung nilabas na kami, mga nagpapakita ng mga gamit nila eh. Nagpapakita ng mga... Hindi, paano kayo? Naghamunan kayo? Paano pagkakasabi mo? Sabi ko, labas niyo yung boss niyo kasi hindi naman kayo kailangan namin eh. Mga tuta lang kayo ako eh. O ngayon? Kala ko pa, binugbog mo si Makagago. Ba't sabi mo, kailangan ilabas? Diba? Ang gulo naman ng kwento nito, mga ka-plastic. So, what's the point? Anong layunin nila? Ba't sila naglabas? Kasi yun yung nagkakaroon sa amin eh. Okay. Ay nga, di daw pwede, ganyan-ganyan. Dami sinasabi, sila na lang daw muna bago daw makarami sa amo. Sabi ng mga bata, ilang bata yun? Ilang tao yun? Tatlo, bali tatlo yung unang lumabas. Tatlo. Wala nga kasama si Makagago. Tatlo yung unang lumabas na hilarap ka. Tapos pumasok yung tatlo, tapos dalawa na lang. Ano ang sabi? Sila daw muna. Sila daw muna. Ang harapin mo. Oo. Ang harapin mo. Tapos, pagkatapos noon, ano sabi mo? Ay, ba't kaarapin namin kayo? Hindi naman namin kayo kailangan. Kailangan namin siya ang kagago. Kasi hamunin ko kasuntukan eh. Hahamunin mo na suntukan. Magkatapusan lang kami, magkalabasan namin sa manulog para matigil na sa akin. Ganon. Ba't tinitira ka rin? Eh, puta ka na lahat na lang kami eh. Kinakana kami ng kinakana eh. Ganon. So, Una sa lahat, mga ka-plastic, from the start, si Norman Mangusin lang naman ang tinitira niya eh. At hindi nga niya kilala tong si Joshua from the start eh. So paano nangyaring tinitira ni Makagago at Sapman si Joshua? Kailan pa? Sa lahat ng videos ni Makagago, mga ka-plastic. From the start to the end at sa mga bago pa niyang uploads, ay wala namang nabanggit si Makagago na salitang Joshua, mga ka-plastic. So anong patunay na itong taong to? Bakit sinasabi niya na tinitira daw siya ni Makagago at Sapman? Bakit? Ikaw ba si Norman Mangusin? Di ba? Napakaano naman ng taong to. Binayaran siguro to, mga ka-plastic. So what's the point na kailangan mo magsinungaling in public? Di ba? Tuloy natin. nung sabing magkahamunan, lumapang ka naman doon sa dalawang bodyguard niya. Ha? Lumapang ka. Masok lang nga. Yung dalawang bodyguard, kala ko papalag na. Oo. Ayun, may baril para sa tagiliran. May baril! Nakita mo may baril! Ba, PNP. Most of the top, paano pa kailan nagkaroon ng baril ang isang gwardya, mga ka-plastic? Sa lahat ng establishment na pinuntahan ko,
wala silang baril. Maliban lang ang mga gwardiya sa bangko. At higit sa lahat, subdivision lang yun. Paano sila magkakaroon ng baril sa kanilang pinopostean? Doon pa lang sinungaling na talaga tong mga indorotot na to. Diba? Kitang-kita ang kasinungalingan nila. May masabi lang talaga sila. Abay, yun pala mga bodyguard ho ni Makagago. Kung totoo man yan, PNP San Pablo. May mga baril daw ho pala. At ito ho ititistigo na talagang nilabasan ho siya ng baril. Nalaman kami. Nakita mo talaga na may mga baril, ha? Meron talaga. May mga baril. Shout out po sa 2,000. Kulang-kulang 2,000 na yung viewers natin, oh. Ayan, Sinungaling ka 1,000 pa. pala, sorry. So parang may private army pala. Kala mo siya mayor doon eh. Ganon? Puta yung dati nga, bodyguard mo na pinalabas. Bago siya. Hindi siya lumabas, natakot. Natakot sa'yo. Kasi... Kala ko ba binanatan ka ni Makagago? Hindi naman kami laban ng barilan eh. Suntukan lang. Oo, ito ka lang. So ngayon, ilang kayo pumunta na San Pablo? Ito lang kami. Puro brand din natin. Ilan? Tatlo kami. Tatlo kayo? Oo. Di nung magkakagirian na, ano sabi mo doon sa dalawa? Sige, laban tayo, gano'n. Hindi, sabi ko, walang makingialam. Labas siya si Makagago. Dalawa lang kami, walang makingialam sa mga kasama ko. Okay. Sabi nung kasama, hindi kami muna. Sabi ko, sige, babaan niyo pa rin niyo. Ayaw na may baba. Sabi mo, sige, babaan niyo pa rin yun. Ayaw na may baba. Ayaw ibaba. Oo. Ay mga kapatid, ito po ay hindi ko ho ito kilala at kahit i-verify nyo ho sa mga security, yung mga security ko ho ang tumawag sa akin na meron daw gustong makipag-usap sa akin nung sinabi yung pangalan at sinabi niya, isa ako boss sa mga sumapak kay... 2023, binugbog namin yun. Ay, 2023, binugbog nyo si Makagago. Oo. Nagtago sa saya ng mga... Tarantado. Yung that time yon, yung sunugan, binugbog daw niya si Makagago. So bugbog na pala yung tawag dun sa kinaltukan lang ng isang beses that time nung biglang inawat ni Mike Swift, mga kaplastik. So that means bugbog na pala yun. Yung nakaisa lang siya. Diba? Ang dami sinabi, hindi naman sila nagkita tapos sasabihin, pinang-abot daw sila nung una. Tapos biglang nagbago yung nag-mood swing yung statement. Biglang sinabi, nilabasan daw sila ng baril ng gwardya. At kahit kailan, ang mga gwardya, wala namang baril yan. At hindi naman sila lehitimon o otorisado na maglabas ng mga ganong klaseng firearm. Unless kung sa bangko nagtatrabaho. So malaking kalokohan to, yung mga pinagsasasabi ng dalawang hindorotot na to. Patos na yun, ang mga bouncer dun yun. Nagtago na sa'yo. Bouncer. Kaya ito naman sabi ko sa'yo, MG. Hindi ako tuta Ano? ni Marcos. Hindi ako tuta ni Marcos, tandaan mo yan. Hindi. May bayag ako. Tuta ka daw ni Mang Using. Baka yun nasabihin. Hindi ako tuta ni Mang Hussein, may bayag ako. Kaya ko lumakad mag-isa, tandaan mo yan. Pero Hindi naman pala eh. ngayon, nung Good luck sa ayaw kaso. ibaba yung baril, hindi ka ba man lang nakapag-live doon sa San Pablo para makita na nagla-live ka? Picture ako, nag-video ako. Okay? Ngayon, nag-video ako, tinapik ng gwardiya. Okay. Bawal daw dun yun, privacy daw nila yun. Basag yung cellphone mo. Binasag yung cellphone ko, tapos kinuha yung Basag, cellphone. wala nga basag eh. Tapos, Shoutout sa'yo, Kuya Guard. Ang pangalan mo, di ba, De La Torre? yung gwardiya de la Torre. Oo. Binasag yung cellphone mo. Tinapik na ganun eh. Kaya nabasag. Oo. Yung gwardiya de la Torre Torre. daw. Anong subdivision yun? Sa ano yan eh, sa may Mahogany, San Francisco. San Pablo, Laguna. Mahogany. Mahogany. Wala nga daw mahogany dun eh. Sus, Maria Joseph, sinungaling. Binidyoan, nasa yung proof. Pakita mo yung video. Kung talaga nandun ka nung that time. Para malaman natin kung totoo talaga yung mga pinagsasasabi mo. Oo. Hindi ba Citadela? Hindi naman na siya doon nakatira eh. Hindi na siya nakatira sa Citadela. Ang nakatira talaga doon, yung mga ano niya, mga kahombre niyang bugok din. Doon sa Citadela. Oo. Kumbaga sinasabi niya, mga kahombre niya daw na bugok ko nandun. Ang mga kahombre niya. Pero siya saan nakatira?
Doon sa San Francisco, San Pablo. San Francisco, San Pablo. Oo. Doon ka pumunta? Doon tayo pumunta mismo. Kahapon yan? Kahapon Mga yan. anong oras? Ang dami doon. Nag-aksaya pa ako ng oras yun. Di mo ako nilabas. 8:30 kami nung umaga umalis sa amin. Saan ka galing? Galing pa kami Tondo. Galing Tondo. Pumunta ng? San Pablo. San Pablo. Para lang makipagsuntukan sa'yo. Di mo ako nilabas. Kupal ka. Oh, sino ba may sabing pumunta ka ron? Wala naman nagutos sa'yo pumunta ka ron para makipagsuntukan ka lang. Ang dami-daming basagulero sa Tondo eh. Ba't hindi ka doon makipagbasag ulo? Diba? Most of the top, hindi ka namang kilala ni Makagago. Hindi nga niya kinokontent ang pagkatao mo. Ang kinokontent niya, itong si Gusgusin, mga ka-plastic. Napakasinungaling na nila lang. Teka, medyo ano yan ha? Medyo baka mamaya magalit sa'yo si Makagago ha? Wala akong pakialam sa galit niya. Intindi niya yung galit ko pag nag-visit na ako sa kanya. Yung complete nito, Joshua. Marasigan. Hasta tabihin mo yan lang. Joshua Marasigan. Kilala mo na ako. Alam mo na kung sino yung Owa tinitira mo. Owa. Si Owa. Pasensya na po kayo. Ngayon talaga nangyari to. At first time ko rin po na actually po, tumawag lang yung gwardiya doon sa Warsaw. At sinabi na meron po dito na nagpupumilit pumasok at gusto ka pong makausap daw. Importante sir, baka gusto mong kausapin. Galing para ho ito ng Tondo at nakaaway daw po ni Makagago at nagkasuntukan daw sila. Yun ang sabi ng gwardiya. Naging interesting ako. Kinausap ko. Sabi niya, sir, pwede ba kitang puntahan? Pwede ba ako makipag-usap sa'yo? Alam mo mga ka-plastic, parang hindi ko na matik yung matindi niyang kasinungalingan. At dahil dyan mga ka-plastic, lumabas na ang tunay na statement nitong si Joshua. Yung pagiging sinungaling niya. At ito ang kanyang sinabi. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about. Durog na naman si Norman Mangusing. Scripted. Pinenta. MG. Nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000, bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script. Gago. Sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. So ngayon, sabi po nila, pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Kaya ako naman po yung Nice kaya scam. naman po ako natakandan dahil po ako, nagpabalak po ako magtayo ng sarili ko pong negosyo na motor shop. Kasi nga po, gusto ko na po magbago. Gusto ko na rin po maging maayos yung buhay namin. Kaya po, natakam po ako sa sinabi Nice niya kung bibigyan po ako ng 50,000. Ayoko po sana talagang tanggapin. Kaso po talaga, natakam po ako sa pinagyan po nila ako ng face mask. Pinilit po nila ako na doon na kami sa kanila. Sabi po nila sa akin, andito na daw po ako sa kanila. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ko ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, Tanga mo naman. hindi po nila ako binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Dahil daw po, wag daw po ako doon, pag nakita daw po ako bumalik doon, wag daw po akong papasukin. Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan. Hindi ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako, kaya ako lang naman po nagawa yun dahil po sa nangangailangan po. Di ka ba nadala na pinapanood mo yung mga content ni Makagago na lahat ng mga taong nakasalamuhan ni Norman ay napahamak? Di ba? Kasasabi lang yan ni The Kings. Sinabi rin yan ni Councilor Solis na lahat ng mga nagiging kasama niya
ay lumulubog. At ikaw naman ang panghuling na scam niya ngayon. Naniwala ka naman na bibigyan ka ng 50,000 wala nga pambiling sariling pagkain yan. Nambuburaot lang yan sa mga pre-meal sa mga hotel. Diba? Napaka-obvious naman. Kung pinapanood mo mga videos ni Makagago, malamang sa malamang kapag inoperang ka ng Hindorotot na Norman na to, ay hindi ka na makakaahon pa. At hindi mo alam na meron ka ring kaso dahil sa ginawa mo. Nagagawa kayo ng kwento para lang masabing gumawa kayo ng gulo sa San Pablo, Laguna. Nakakaawa ka, Joshua. Pinagpalit mo yung integridad mo dahil lang sa 50,000 na pinangako ng gagong scammer na yan. Naniwala ka naman. Diba? Po, nakanap gawa nga po, nagtatayo ako ng sarili kong negosyo ng motor shop nga po. Kaya ako po pinatulan. Hindi ko naman po expected na ganun po ang gagawin ni Norman Mangusin. Kay Sir MG po pala. Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Sa mga lahat ng supporters ni Sir MG, pasensya na rin po kayo. Hindi ko po talaga intention yung ganyan. Kingin na mo. Natakam lang po ako sa offer po ni Sir Norman Mangusin na 50K. Nabibigyan daw po ako pagkatapos ng video. Pagkatapos po ng video na yun, binigyan lang po ako ng 2K. Tapos po, binili na po sa guard na wag ako pabalikin. Ganyan-ganyan. Kung ano-ano na po ang ginawa. Nasa umuwi po ako rito, nakita ko po yung mga post po ninyo, yung mga ano po ninyo. Yung asawa ko po kasi umiiyak, nahawa po ako dahil hindi ko naman po alam na gano'n po ang mangyayari. Sa mga tao po na dyan, sa mga tao po na nag-share po ng video, nag-ano po na humingi po ako ng pasensya sa inyo, ng kapatawaran po sa inyo, lalo na po sa inyo, Sir MG, humingi po ako ng pasensya sa mga nasabi ko po sa inyo, pati kay OG, kay OG sa akin, hindi ko po sila kilala. Ayun po yung nakalagay po sa script na pinabasa po sa akin, na kinakabisado ko lang po, na sabihin ko daw po yun, at para po talaga daw po makatotohanan yung script po na binigay po nila sa akin. Hindi ko naman po lubos akalain na ganito po yung kakainatnan. Yung mga post po na pinopost nyo po sa akin, yung mga picture ko po dati nung panahon pong nakulong po ako, pinagbayaran ko na po yan. Kaya nga po ako nag-aanap para magtayo po ng sarili kong negosyo. Kaya po ako natakam po sa ibibigay po ni Sir Norman Mangusin na 50,000. Kaya ako po inano yan. Kasi po, sabi niya po, sabi ko po sa sarili ko, may pansimula na po ako. Hindi ko naman po alam na gano'n. Gaganunin po ako, bibigyan ako ng 2,000 tapos mababayaan po ako. Sa mga tao na nakakita ng post, sa mga tao na involved dyan, sa mga tao na nabanggit na pangalan doon, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Hindi ko po kagustuhan din yun. Nadya po talagang nangailangan na po. Natakam lang po ako sa ibibigay po kasi kaya ako po nagawa yun. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Lalo na po sa inyo, Sir MG. Pasensya na po kayo. Ayan. Isang malaking pagkakamala yung ginawa mo, Joshua Prial, na hindi mo alam na may possibility na madamay ka sa kaso ni Norman. At mayroon ka palang dating kaso. Yun ang hindi mo naisip. Yun ang nakakalungkot, na ikaw yung kahuli-huli ang na-scam ni Norman Mangusin as of now. Kaya umiyak ang iyong asawa. Nabudol ka, sabi ng isang netizens. Nadali ka nagpabulag ka sa 50,000. Aray mo, gaano ka tinarantado ni Norman para lang magsinungaling. Sabi nga ni Sir Jaime Soner Solis, natakam sa cravings for 50,000, tumulo ba laway mo?
Hindi ka ba nadala sa mga statement na sinabi ni Sir Jaime? Na lahat ng mga makakasama ni Norman Mangusid ay lumulubog at napapahamak dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa ni Norman. At ikaw ay yung panghuli sa mga na-scam niya. Ngayon, magdasal ka na lang, Joshua, na sana hindi ka madamay sa demanda ni Makagago at Sapman. Dahil 100% na pwede ka madamay. Kasi nga sabi sa video na panood ko, mukhang sasampahan ka ng kaso ni Makagago eh. Dahil cyber libel ang iyong ipapataw. Diba? May latest na larawan siya nun eh. Nakakaawa ka, Joshua. Nagpabulag ka sa 50 mil? For what? For the business? Pwede ka naman magtrabaho. Diba? Pag-ipunan mo. Ngayon, pag nakapag-ipon ka, di mag-business ka. Pero unfortunately, hindi niya ginawa yun. Gusto niya kasi yung mabilisan. Nagpabulag siya sa demonyo. So ipagdasal mo na lang na sana hindi ka makasuhan ni Makagago after ng ginawa mo nitong huling live stream ni FLM. So hanggang dito na lang ang aking opinion, humahaba na rin. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.